Magandang araw! Ako po si Leandro D. Ocasion, faculty member ng Department of Soil Science, College of Agriculture, University of Southern Mindanao. Ang project leader ng Productivity Assessment of Robusta Coffee applied with inorganic and organic fertilizers in Mindanao. Nagkaroon po ng ganitong project nung una po kaming naimbitahan ng Nestle Philippines kasama ng DAHB-CDP during the Mindanao Coffee Seminar na naisagawa sa Bukidnon last January 2023. Ang layunin ng programang ito ay para ma-increase yung production ng Robusta coffee dito sa Philippines, specifically dito sa Mindanao. Meron po tayong 3 sites sa proyektong ito. Sa USM, Cabacan, Cotabato, sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat, at isa rin po sa Maramag, Bukidnon. Ang mga napiling sites ay may mga puno ng kape na may edad 3 hanggang 5 taon. So malaki pong hamon ang hinaharap ng coffee industry dito sa Pilipinas. Ang current production po ng ating mga coffee farmers ay nasa mga 400 to 500 kilos lang per hectare. Compare mo naman sa ibang bansa like Vietnam na nakakakuha sila ng 2 tons per hectare. So kailangan talaga nating i-increase ang production kasi ang self-sufficiency for coffee ng Philippines is only 27% and the rest has to be imported. In Nestle alone, yung aming requirement every year na Robusta, ang aming nabibili lang ay 15% and the rest is 85%. Kaya layunin talaga natin na i-increase yung production para ma-meet natin yung demand ng coffee dito sa Pilipinas. Dati po, nung wala pa kaming technology, mga bagong technology sa kape, yun lang nasusunod namin sa aming kaninunuan, yung nagtatanim lang ng mga wildlings, then hanggang tanim lang po talaga, walang fertilizer application, walang pruning application, ganun. So, hanggang sa hawan lang talaga dati. Yung parents ko, hindi po sila sumuko sa pagtatanim, tanim ng kape hanggang sa antayin na lang magbunga. Kaya kung ilang dami lang ng bunga yung maha-harvest, yun lang po talaga. Nagsagawa po tayo ng field establishment ng ating fertilizer trial. Nagkaroon din po tayo ng soil and leaf sampling at agronomic parameters data collection. Kasama po dyan ang yield collection. Ang ating soil and leaf samples ay ating isusuri sa soil at leaf analysis na ating ipinadala sa Regional Soils Laboratory sa Region 12. So ngayon, nandito po tayo sa trial site natin sa University of Southern Mindanao, Cabacan, North Cotabato. So meron po tayong 7 treatment. Number 1 is yung sa control or yung walang apply ng fertilizer. Pangalawa naman po is yung PNS recommendation. And then pangatlo po is meron tayong Vietnam low. And then pang-apat po na treatment is Vietnam high. And then meron din po tayong 50% na organic together with 50% PNS recommendation. And then sa treatment 6 po naman natin is meron tayong 50% organic and then 50% po na Vietnam low. And then meron din po tayo yung pinakalas is yung 50% na organic and then 50% po na Vietnam high. Isa sa mga observation namin sa project, pati na rin po ng ating farmer cooperator, na pagkatapos po may apply ang ating treatments, mas gumanda ang bulaklak ng kape. Ang pamumulaklak sa kape ay isang indicator para sa mas magandang ani. So sa ngayon, isa po ako sa naturuan sa mga technology sa kape para sa aming mga farmers members. Yung sa mga research ng USM, Nestle, Technologies, paunti-unti na siyang dumadami yung harvest ng aming mga farmers na sumusunod sa technology. Natutunan ko po sa research ng University of Southern Mindanao na pwede palang isama yung inorganic at saka organic fertilizer sa tamang sukat. Gumanda po yung mga pananim namin na kape at lumaki na rin po yung aming harvest, yung production namin sa kape.
Nakatulong po ang project na ito, lalong-lalo na sa ating mga farmer cooperators at coffee farmers, na maging science-based ang ating mga practices sa farm. Tulad ng wastong pag-aabono, pati na rin po ang cultural management sa pag-harvest, sa pag-prune at pagpapalaki ng kape. Ang output na ito ay marerecommend namin sa aming mga farmers, especially on fertilization. Based sa result na ito, kung anong treatment yung mataas yung yield, yun yung susundin natin based on sa soil analysis na gagawin natin din. Bukod po doon, ang mga significant findings sa proyektong ito ay makakatulong upang i-update ang ating Philippine National Standards for Coffee para sa magkakapeng Pilipino. Mula sa University of Southern Mindanao, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa DA Bureau of Agricultural Research kasama ng Nestle Philippines at ating mga coffee cooperators upang maisagawa ang proyektong ito.